So ayun, tuturuan ko kayo paano gawin to ng mas mabilis. So hindi kayo abutin ng 30 minutes dito. Actually 20 minutes, 15 minutes less yung yung time para lang magawa to. So unang natin gagawin dito is create a rectangle. Before you start pala muna, make sure yung units mo, UN, is naka-decimal. Precision mo at least 4 digits. And then, always use millimeters pag sa mga practices na ganito. And then, once na na-check mo na yan, check natin yung OSNAP. OSN lang, okay na yan. Tapos enter. Depende sa'yo kung gusto mong gamitin lahat para mas madali lang mag-drawing, tsaka mag-connect ng mga lines. Or pwede yung mga depende sa'yo kung mga necessary lang na yung gagamitin mo dito. Pero sa akin, since mas okay sa akin to lahat, so sinelect all ko na, and then okay. So once okay ka na sa settings mo, pwede kang mag-on ng grid or mag-off ng grid. So depende rin yun sa preference mo. Pero sa akin, mag-off ako ng grid. Ang pipindutin mo lang is F7, function 7 sa keyboard mo. Then another shortcut key is the ortho mode. So pipindutin mo lang is function 8 o F8 sa keyboard mo. So, ang function naman ng ortho is para once na nag-line ka, naka-automatic siya ng 0 degree, 90 degree, 270 degree, 180 degree, and 270 degree. So, depende yan sa'yo. Tapos, kung i-off mo siya ulit, pindutin mo lang din ulit yung F8. So, let's start na. So, ang una mong gagawin dito, ang technique dito, is gagawa ka muna ng linya. So, ang madalas natin ginagawa is ganito. Tapos, magta-type tayo ng 75, tapos 75, tapos 75, and so on, hanggang sa makabuo tayo ng box. Pero may mas madali ditong method. Gagawin mo lang REC, rectangle. Select mo muna, click ka lang ng kahit saang point, and then ang gagawin mo, tatype mo 75, 75, enter. So, nakagawa ka na agad ng perfect na box. So, once na nakagawa ka na ng ganyan, ang gagawin mo is, pag sinelect mo siya, mapapansin mo, isang object lang siya, naka-polygon siya. So, ang gagawin mo dito, since mag-ortho mode, mag-offset tayo. Pag in-offset natin siya, tignan yung mangyayari. So, lahat siya naka-offset. So, buong side. So, ang gagawin natin dito, explode natin siya. Yung command dito is EXPL. Explode. Tapos, select mo lang to. Enter. So, yan. Makikita nyo, magkakaiwalay na siya. So, once na paghiwalay na natin siya, yung dito sa diagram is meron siyang offset na meron siyang distance na 10 mm. So, ang gagawin natin, mag-offset na tayo. Offset. Tapos, enter the value 10. Tapos, click. And then, before ka mag-click ulit, pindutin mo muna M since marami tayong line na kailangan i-offset. So, once na na-input mo na M, enter, then click ka na lang. Hanggang ma-reach mo yung desired value or dami ng linya. Then, ganun din dito. Then, M ulit. Ganyan. So, once natapos na tayo, meron na tayong ganito. So, mapapansin nyo, uneven talaga yung dito sa side na to since it is only 75. So, may allowance tayo dito na 5. Pero, that's part of the drawing or the figure. And then, after nun, meron na tayong grid line o meron na tayong mga reference. So, ang gagawin mo is, lilinya ka muna. Gagawin muna natin yung naka-diagonal. Ayan. Gagawin natin yung mga madadali lang muna. Mga obvious na drawing. Ayan. So, makikita mo. Magla-line tayo dyan. Then, sa taas. Ayan. Tapos dito. Kasi before ka mag-draw, you need to analyze muna kung ano yung mas okay unahin. So, para ka lang din nag-drawing in real life talaga. So, once na okay na yan, ang gagawin na natin is, gagawin naman natin yung linya ng arrow mismo. Na nasa gitna. So, hanggang dito lang siya. Nakatapat lang siya. I don't know. Dito pala. If I'm not mistaken, dito yan. Ayan. Diyan. Tapos, dito rin. Take notes nyo guys. Kailangan magaling kayo mag-analyze. Or, gamay nyo na mag-analyze. Tapos, ayan. Gagawa tayo ng linya sa gitna. Kasi ito na yung pinaka-inner natin na arrow. So, ang gagawin na natin ngayon, once na na-visualize nyo na yung figure, magtitrim na tayo. TR lang yung command. And then, gagawin natin, titrim na natin to. As you trim this one, makikita nyo na yung figure. Ayan o. And then, after nun, ang gagawin natin is, offset tayo ng 8. Since nakalagay dun sa diagram, 8. Ayan, tapos, select multiple kasi dalawang side yung gagawin natin. So, M, enter, click. Okay, enter. So, once okay na yan, trim mo to. Huwag kang mag-alala kasi lagpas talaga yan. And then, after nun, ang gagawin mo is, ititrim mo pa to, itong mga to. Mga unnecessary na drawing. Ayan, ito. Tulad yan, sobra yan. Ayan, para, mas madali nyo ma-visualize pa. O mas ma-visualize nyo pa ng gusto.
Ayan. Once na okay na yan, ang unahin natin is yung hatching dito sa, ang tawag kasi doon, hatching talaga. Dito yung sa, linya-linya dito sa loob na to. So, ang gagawin natin is ito. Itong, kung makikita nyo sa diagram, naka 90 degree lang siya. Naka 90 degree yung, ano niya, yung angle niya from this base hanggang dito. Parang ang gagamitin natin dito is mirror. Then select nyo tong object na to. Then, pinutin nyo tong edge o endpoint. Tapos, itapat nyo yung cursor nyo either left or right. So, either way, it'll work naman. Tapos, once na natapat nyo na yan, then click, then erase source object. So, pag niyas mo to, mawawala to. So, since ayaw natin mawala to, so, inano natin yan. So, as you can see, meron na tayong linya dito. So, since meron na tayong linya dito, pwede na tayo mag-offset ng 4 na distance. Then, enter, select, M, then click, 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 click. Then, click, 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 click. Hanggang maabot natin dulo. Then, ang technique dito is, i-extend lang natin. Extend lang. Tapos, after nun, extend mo lang din to. Ayan, extend, then, extend. Ayun mo, extend mo lang natin. Then, trim na natin yan dito. Mas na-trim na natin lahat yan. Trim na natin to. Then, pwede na natin siyang erase. Inside. Then, ayan. Tapos ito pa pala. Sorry. Ayan. So, meron na tayong sa outside. So, bakit outside yung inuuna natin? Kasi pag once na inside yung inuuna natin, mag-overlap siya. So, it's better na outside muna yung gamitin natin. O, unahin natin. Then, after nun, titrim na natin itong mga to. Ayan. Trim natin to muna. Ayan. So, nakikita nyo na yung figure. Tapos, sobrang lang natin ano. Tapos, erase na natin itong mga to. Kasi unnecessary naman yan. Ayan. At necessary ang mga yan eh. Set rin. So, pwede na natin itong linisin. Then, let's fix this muna. Ayan. Ayan. Then, after nun, ayan. Trim. Ayan. So, makikita na natin yung figure agad. So, ang gagawin naman dito is mag-offset tayo ulit. Offset ng 1. So, may 1 tayong distance. Then, multiple ulit. Enter. Click mo lang yan. Hanggang ma-reach mo yung etong dito. Ayan. Pag na-reach mo yan dito, tatansyahin mo lang siya. Kasi di natin maalam kung ano. Malayo masyado yung reference dito. So, tatansyahin mo lang siya. Ayan. Tapos, ayan. And then, offset. 1 ulit. Dito. 1. Sorry. M. And then, click mo lang hanggang ma-reach natin yung ayan, okay na. Then, extend ulit. Then, extend. Ayan. Then, kapag okay na yan, ititrim na natin to dito. Ayan. So, makikita nyo, okay na to. So, ang next natin gagawin is ito. Pinaka-last na. So, pagdating nyo dito, mabilis na kayo kasi gets na yung workflow. So, gagawin nyo lang, click na lang kayo dyan. Then, ayan. Then, once na okay na yan, extend nyo lang ulit. Ayan, huwag nyo isama yung gitna kasi nasa edge na siya agad eh. Then, after nun, trim nyo lang ulit. Ganun lang. Ulit-ulit lang yung process na ito. Then, kapag na-trim nyo na yun, pag naputol nyo na, yung linya, pwede nyo nang erase yan para mabilis. Then, after nyon, makita nyo na, nabuo na yung figure natin. Tapos, ang gagawin na natin is, maglilinis tayo. Lilinisin na natin to. Ayan, linisin natin to. Ito. Tapos, ito. Ito. Alisin na natin yan. No. Wait. Before natin alisin yan. Kasi ito, gagamitin natin reference yan. Then, ito, linisin natin. Ayan. Ito rin. Then, after nyan, gagawin na natin is, yung sa baba, yung circle sa baba. So, gagawin natin circle, C. Then, makikita nyo dito, meron dito 3P, 2P, tsaka T. Gagamitin natin dito is T, yung tangent. So, ang gagawin natin, T, enter. Select nyo itong dalawang side na to. 1, then 2. Tapos, ilalagay mo yung radius, which is 6. Ayun, specify radius of circle. So, nakaset na sa akin kasi ginawa ko siya kanina. So, input pa rin natin 6. Yan. So, automatic na siya mag-appear dyan ng circle. Then, gagawin natin, trim ulit. Trim. Then, ayan. Tapos, ito rin, sama nyo itong. Ayan. And then, after, ito,
Itong angle na ito, kakopy lang natin siya. Kakopy lang natin siya, tapos kuha natin sa base point niya. Tapos iano natin dito sa pinaka-end ng circle or ng angle na ginawa natin. Then after nun, trim. Then trim ulit. So makikita nyo, nagawa na natin to. And then, next natin gagawin is kakopy natin siya. Copy, CO. Then, select tayo ng base point. Ito yung gagawin natin base point para makakopy natin dito. Ganyan. Ganyan yung mangyayari. Okay. So, click. Then, ayan. Automatic na yan. Magkakopy yan dyan. Hanggang sa dulo. Then, after nyan, ang gagawin na natin, erase na natin to. So, we don't need that anymore. Tapos, ito, erase natin. Erase na din natin yan. Tapos, ang gagawin natin dito, trim, 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 trim. And then, after nyan is, ayun na, okay na yan. Tapos, gawa ka lang ng linya dito. Then, tapos na yung isang side mo. Tapos, ang gagawin mo dito, since tapos na nga itong isang side mo, i-select mo siya lahat. Gagawin mo, MI, mirror. Tapos, select natin base point, itong gitna. O pwede rin dito. Kahit saan yan, basta nasa gitna. Then, itatapot mo yung mouse mo o cursor mo sa taas o sa baba. Pag nilagay mo siya sa kaliwa o kanan, magiging ganyan yung kalalabasan niya. So, dapat nasa taas o nasa baba yung cursor mo. From the base point. Then, erase source object. Mabubura to pag in-erase natin, so no. And then, since di pa rin siya okay, dapat, ang gusto natin mangyari dito is nakabaliktad siya. Nakababa yung arrow. So, ang gagawin mo, from left to right, so makikita nyo, blue yung lumalabas. So, pag blue, ayan, tama yung, pag-select nyo. And then, after nun, MI ulit, mirror. Then, pag ito lumalabas, itong triangle, ibig sabihin, midpoint yan. So, i-select natin siya ulit. Then, from midpoint, tatapat natin yung cursor natin. It's either kaliwa or right. Makikita nyo, bumaliktad na yung arrow, diba? So, i-click natin yan. Sabi dito, erase source object. I-erase natin siya para hindi mag-overlap yung drawing. So, yes. Makikita nyo, ayan na. So, hindi pa natatapos dito. I-erase natin to kasi na doble yan. Gagawin natin dito, trim natin. Ayan, trim natin itong mga nasa taas. Ayan, tapos na yung drawing natin dito. So, dimensioning tayo. So, para hindi na kayo mahirapan, kasi diba ang pinaka, niya sa ribbon is itong home. Pupunta pa kayo sa parametric. Ang gagawin nyo para mabilis, type nyo lang DIN. Automatic na yan. Ayan, malabas agad. Tapos, since itong dalawang linya na to, hindi siya magka-join. So, gagawin nyo from end to end. Gagawin nyo ganito. Select mo itong pinaka-end point to another point na end. Tapos, tapat nyo lang yan. Ayan. Tapos, pag na-click nyo na yan, automatic lalabas yung 150 na sukat. And then, after nun, from, ganun ulit dito, para lumabas. Ayan, tapat natin siya. Ayan. Tapos, from here naman, ayan. Lalabas yun dapat. Ayan, ayun, kita nyo lumabas yun. R6. Tapos, after nun, itong, nakaslant. So, ang gagawin natin dito, dim ally. O dim ally. Kaya bahala. Tapos, from here, ito yung na-encounter na problem nung nakaraan. Kailangan kasi naka-perpendicular siya dito. Para makuha natin yung desired natin na sukat. So, from here, ayan, hindi nyo maano, diba? Hindi nyo maano nasan yung perpendicular niya. Tatype nyo na lang PER. Automatic na yan. Tapos click nyo yan. Lalabas yung sukat na 8. The same din sa dito. Ayan. Basta pag lumabas yung parang triangle na, eto. Nakita nyo yan. Ayan yung triangle na may right angle. Ayan. Ibig sabihin, yun yung perpendicular. Then, ayun na. Tapos na kayo. Then, try natin gawin in under 15 minutes or lesser.